Hindi nila alam yung pagiging single nila for very long time. They are already wasting their time. Pinipilit niya ang kanyang sarili na mag-entertain ng lalaki kasi nga, nalulungkot siya. Hindi dahil genuine na gusto niya sumama sa Europa. What's up mga ropa? Idabong yung lingkod. Suplado mo to. Isang magandang gabi. At hindi na umuulan na gabi sa inyo lahat mga ropa. Okay, wag natin ito pagtagalin. Meron akong paparinig sa inyo. Hi! So, it's not really me to explain myself, but just today, 3 people asked me bakit ako single. Na para bang isang sakit ng pagiging single, okay. Well, hindi naman sakit ang pagiging single, pero nagtataka lang kasi karamihan ng tao, especially mga lalaki or yung mga nakakatanda, pag ang babae ay isang maganda at single, nakakapagtaka. Di ba? Kasi alam nila, default sa pag maganda ang babae, maraming didiskarte, maraming, alam mo yun, mag-aaligid-aligid sa kanya, maraming magpapakute. And the question is, why? Wala kang mapili. Or, maybe, wala talagang lumalapit. Di ba? Sa lahat ng interesado, baka lang may ma-share ako na makapagpa-wake up ng minds ng ng mga Gen Zs out there. These are my reasons bakit ako single. 3 lang. I may be a woman of many words, but I'm going to keep it short and simple. Okay, number 1. I haven't found a guy na same ko ng wavelength or frequency. You know, in the past, sa mga ex ko and the guys I've dated before, you know, I'm young and I'm carefree, you know, like, but they tend to limit me to so many things, to what I can do and what I can accomplish in life. I know that sounds silly, pero ganun nga, I feel so limited. Kaya I need someone who can allow me and who can explore with me, and I haven't found him. So yeah. Number 2. Okay ladies, lagi nyo tatandaan pag nasa in a relationship na kayo, marami na kayong hindi pwedeng gawin, di ba? Kasi nagre-reflect yung mga gagawin nyo sa relationship nyo. So hindi mo naman na-elaborate kung ano yung mga sinasabi mo na dapat i-allow ka niya. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo mga ropa, yung kinontent natin before. Women always give quantifiable reasons or alam mo yun, emotions or attention. Ganito yung ano nila, yung mga sinasabi nila. Non-quantifiable, hindi mo mahuli kung ano talaga ibig nila sabihin. Kasi nga, women are always coming from their emotions. They always based on how they feel. Diba? Yun laging feelings, wala naman na iba. Kaya nga, hirap silang i-put into words yung mga gusto nilang sabihin. Gets? Kaya nga, madalas silang gumamit ng ganyan na di kami same wavelength, yung vibe wala doon, blah blah blah, or hindi ko feel, o ano ba yung feeling na hinahanap mo? Hindi niya rin masabi. Basta ang importante, may ma-feel siyang something na positive dun sa guy at natutuwa siya, yun na yun. Diba? Pero if she puts into words, hindi niya ma-explain or hindi niya alam kung paano i-explain. Gets? Kasi I haven't found the man worth it. Alam mo yun? Kasi in a relationship, hindi naman enough na loyal ka lang or mahal mo lang. Of course, you compromise personal happiness for the relationship to work. Ngayon, if I'm going to compromise my own happiness, worth it ka ba? Alam mo yun? Like, so yeah, I haven't found. These ladies always thinking na sila yung price. Yung parang worth it ka ba? Hindi talaga na nakikita eh. Hindi nila alam or wala silang idea. This is how the societies condition them na akala nila na kailangan ko maghanap ng the best na lalaki, that's it. Pero hindi nila nakikita ano ba yung kaya ko i-provide. Ano ba yung kaya ko ibigay pagdating sa relationship. 'Di ba? Kasi ganito mga ropa, pag ganito rin ang mindset nyo na ang babae parang wala nang ibang gagawin kundi maghanap lang ng lalaking the best, at regardless kung meron siya maipoprovide or wala, then maling-mali ka rin, di ba? Kung ikaw nakaset din sa mind mo na maging the best lang at yung babaeng pipiliin mo is okay lang kahit ano man siya, then what's the point? Na nagpapakahirap ka sa buhay, magpapaka-the best ka, magpapakalupit ka,
Tapos, ang gagawin mo, pipili ka lang ng babae na kahit sino na lang. Kasi doon ka naniniwala eh. Kasi doon ka rin na kondisyon eh. Kaya nga, nandito ang inyong lingkod para paalalahanan kayo. Kasi attraction is based on emotions. It's hard to be with someone na hindi ka ganun ka-attracted. What I mean to say here is, yes, I know maganda siya. Yes, I know hot siya. Pero kung wala pa rin yung mga, alam mo yung mga sabihin nating simple traits ng babae na gusto mo, kasi napakasimple natin mga lalaki, napakadali nga natin pasiyahin eh. Kaya nga kung babae, hindi niya kayang pasiyahin ang kanyang asawa or ang kanyang boyfriend, then ibig sabihin, may problema sa kanya, hindi doon sa lalaki. How dare Gets? you? Men are very fucking easy to please. At alam niya yan. At lahat kayo, for sure, majority of you all will agree with me na madali tayong pasiyahin mga lalaki. Hindi pa ako nakikita ng lalaki na, alam mo yun, na that enough and worth taking the risk for. And number 3, and I believe the most important, I don't think na hindi ka nakakakita. I think maybe yung mga lalaki na lumalapit sa'yo, ayaw mo, majority of them. Pero ang totoo, pinakamalapit sa katotohanan, walang lumalapit sa'yo at walang nag-a-approach sa'yo. Gets? Yung mga lalaki na usual na nagme-message sa'yo, nagpapakit sa'yo sa social media mo, ito yung mga lalaki na wala naman dating sa'yo. So still, not part of men na talagang masasabi mo na gusto mo. Or meron talagang mga lalaking gusto kong i-date. Kasi pag ako for me naniniwala ako, pag galing sa message, galing sa, alam mo yon DM, PM, tapos ayayain ka makipag-date, hindi mo siya masasabi na malupit yung lalaki. Kasi dinadaan niya sa message, hindi niya madaan sa personal at ayaw niya daanin sa personal. Kasi nga, takot siya, di ba? Huwag niyo sabihin sa akin mga ropa na hindi mo naiintindihan sa Plado Moto, iba na ang panahon ngayon. I don't fucking care kung iba na yung panahon ngayon. Kaya nga, ang mga babae, tingin na rin sa ating mga lalaki, madaling palitan. Kasi nga, puta, ano ba ginawa mo special dun sa babae? Nag-text ka lang din naman sa kanya. Nag-DM ka lang naman din. Nag-PM ka lang naman din. Tapos pinagbigyan ka niya. Kasi nakita niya yung mga post mo, medyo cool. That's it. Diba? Pero still, napakababaw. So kaya pag, let's say, nagkaroon ng konting quarrel, nagkaroon ng konting misunderstanding, alis ka agad. Kasi nothing special about you. How dare Pero kung you? let's say, for example, in-approach mo to, or kinilala mo siya ng personal, tapos nauwi sa dating, hanggang sa, getting to know, tapos unti-unti, na-attract siya sa'yo, hanggang sa na-inlove na siya sa'yo, do you think it's easy for her to let you go? No. Kaya nga sa dating app, mahirap humanap ng talagang pwede mo makapareha. Lahat ng babae na nandun, usually, talagang boring. Karamihan ng babae na nasa dating app, talagang naboboard. Kasi nakakapagod mag-entertain ng lalaki, tapos hindi naman sila attracted. Nagagets nyo? Kaya nga kung ikaw, alam mo sa sarili mong hindi ka good looking, tapos aasa ka pa sa dating app, huwag ka na umasa. How dare Kasi you? sa dating app, ang tinitignan ni tsura. Hindi dahil sa pinapahina ako yung loob mo, or sinisira ako yung loob mo. I'm just telling you the truth. Kahit good looking ka, hindi pa rin. I won't suggest. Maliban na lang kung gusto mo makipaglaro sa mga message na yan. Kung gusto mong matuto makipag-usap, wala nang problema. Pero I doubt na hindi ka magiging outcome dependent. For sure, baka umasa ka pa rin dun sa mga magre-reply sa'yo, na baka ito na yun, baka sakaling mauwi sa ganito, baka mauwi sa more than message, baka mamaya. Alam mo yun? We'll see. Hindi ganun mga ropa. Hindi porke nakaka-message nyo everyday, kayo lang yung lagi ka-message nila or kayo lang yung laging kausap nila. Pwedeng marami rin kausap yan, hindi lang ikaw, ropa. Okay? Pagdating sa dating app. Anyway, tuloy natin. the most important reason why. Kasi I'm happy. Oo. Kasi in the past before, nakikipag-date ako kasi hindi ako okay. Alam mo yun? Kasi hindi ako masaya. And I think it serves as distraction for what's going on inside. And since ngayon, I'm happy and I'm at peace, I don't really feel the need. So parang mali yung pagkakarinig ko So dati nakikipag-date siya kasi hindi siya okay. Ngayong okay na siya, ayaw niya na makipag-date. Di ba? Sabi niya, she doesn't feel the need makipag-date. So nakita niyo mga ropa, hindi lahat ng babae nakikipag-date gusto ka. Yung iba, gusto lang na may kausap, may kasama. Kasi nga, nagagamit ka. Kasi nga, available ka. Kasi nga, ikaw naman yung nag-o-offer, ropa. How Yun ang dare mali. you? Nag-o-offer tayo sa babae na hindi natin alam na hindi pala tayo gusto. Ang tanging gusto niya lang is hindi siya ma-feel alone.
or yung takot lang siyang mapag-isa, kaya ini-entertain ka niya. Pinipilit niya ang kanyang sarili na mag-entertain ng lalaki kasi nga, nalulungkot siya. Hindi dahil genuine na gusto niya sumama sa Europa. How dare Sa you? kanya na nanggaling yan, ha? Tsaka ito pa, yung sinasabi niyang masaya siya na hindi niya parang, she doesn't feel the need. Well, eto mga ropa, based on my experience sa mga babae na nakilala natin, o nakikilala natin at nakakausap natin ng mga 30 plus, alam nyo, pag nakuha nyo yung loob nila, umaamin sila na hindi sila ganun kasaya. Umaamin sila, or parang nakikita mo sa kilos nila, na laging may kulang pag walang masculine energy na nakapaligid sa kanya. Yes, may pera sila, oo. Yes, kaya nilang buhay ng kanilang sarili. Kasi nga kaya naman talaga nila. Hindi na nila kailangan bang umasa sa lalaki. Pero, ang backfire nga lang, hindi sila pinipili ng mga lalaking gusto nila. Diba? Tsaka, eto napansin ko rin mga ropa sa mga babaeng 30s. Pag yung, alam mo, nagkakaroon ng, how to say this, yung medyo nagkakaroon ng girian, yan, medyo may konting conflict, hindi kayo magkaintindihan, lumalabas yung totoong ugali na parang, anong kala mo, kailangan kita, parang ganun yung gusto niyang iparating sa'yo. Kaya nga ako naniniwala ako mga ropa, based on my experience as well, most of 30s na babae, hindi talaga genuinely happy. How dare They are you? genuinely feel safe, but they are not genuinely happy. Gets mga ropa? Well, maybe it's hard to prove because di naman tayo pare-parehas ng mga namimit na babae everyday, di ba? Or di naman tayo pare-parehas ng mga babae na nakikilala, di ba? Kumbaga yung age bracket, pwedeng iba-iba, di ba? Depende yan sa kung sino yung na-attract mo talaga. Pero ako, naniniwala ako na talaga ang isang lalaki ay attracted sa mga younger women. Anyway, tuloy natin. So, yeah. I mean, you know, and it's 2026. Being in a relationship is not a status symbol anymore. You know, being single is the new sexy kasi it means Nope. you're not willing to settle. Yun lang naman. Tanginang yan. Being single is the new sexy because you're not willing to settle. What the fuck? Not true. I don't believe with that. And for me, ang nakikita ko is more on fear. More on fear na baka masaktan. More on fear na baka sayang ang oras. Hindi nila alam yung pagiging single nila for very long time. They are already wasting their time. Ulitin ko, ladies. Kung akala nyo you feel safe kasi wala kang jowa or you're still single at the age of 30 plus at sinasabi mo yung ganyan na being single is the new sexy, no, nagkakamali ka. Coping mo yan. Okay? Karamihan ng babae na sinasabi nila na mas okay maging single kaysa in a relationship, that's coping. Okay? That's not true. Because ang babae hardwired na maghanap ng lalaking dedependehan niya, especially emotionally. Imagine niyo mga ropa, ang babae nagagaling sa feelings niya. Paano kung wala siyang nararamdaman? Kasi walang, alam mo yung opposite sex na nakapaligid sa kanya. Or yung masculine energy na, alam mo yun, kapareha ng feminine energy. So paano? Diba? Napaka-plain, napaka-vanilla ng kanyang buhay. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga gandang babae. Coping to. Believe me. Well, oo. Pwedeng masaya ka sa ibang bagay. Pero when it comes to, let's say, talking about the relationship, wala kang masasabi. So how can you be happy? How dare Diba? you? Kahit nakasabihin pa ng iba, okay na ako, masaya na ako, may anak na ako, okay na ako na single mom ako, may anak ako. Yung anak ko yung nagpapasaya sa akin. Yes, totoo yun. Masaya ka na may anak ka. Yes, totoo, masaya ka na hindi ka stress kasi wala kang partner. Pero at the end of the fucking day, you're still craving a man na talagang pwede mong, alam mo yun, yung pwedeng pag naiinis ka, andyan siya, pag masaya ka, andyan siya. Diba? Yung ma-feel mo na hindi lang safe, kundi secured ka emotionally. Gets? At andun yung highs and lows of emotions, ups and down. Yung conflict na meron kang, ang hirap naman kasi na may conflict ka sa sarili mo, tapos wala kang, ikaw lang mag-isa sa buhay mo. Diba? Diba? At ladies, alam nyo yung sinasabi ko. At alam nyo kung ano yung totoo para sa sarili nyo. Diba? At alam nyo kung ano yung totoo para sa inyo. Diba? Hindi madaling maging mag-isa bilang babae. Dahil alam nyo kung ano yung mga hinahanap nyo. Dahil alam nyo kung ano madalas yung gusto nyong ma-feel bilang babae. Hindi nyo man alam kadalasan ang gusto nyo, pero alam nyo kung ano yung mga bagay na ayaw nyo. Sino ba naman gusto ng maging single for very long time? Diba? Anyway, pag-usapan natin ulit next time. Takeaway natin dito mga ropa, ang babae nang gagaling sa emotions niya at sa feelings niya. Hindi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Maybe yan lang yung nararamdaman niya at that moment.
Pero hindi ibig sabihin nun, totoo lahat ng iyon. Okay? Gusto niya ng lalaki. At hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang makita or wala pa siyang mapusuan. Ang totoo ay, either wala talagang lumalapit sa kanya kahit maganda siya, or kung meron man, nakaka-receive lang siya ng DM or ng PM sa mga lalaki na hindi naman niya talaga gusto or ganun kagusto. Kaya, ayun, she's single by force. She's not single by choice. Okay? So yun lang mga Ropa. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa. Stop recording.